Kilalanin si Alto, isang masipag at matalinong estudyante. Pero sa kasamaang palad, bagsak siya sa summon ng exam. Oo, kahit anong pilit, wala siyang na-summon. Kaya naman seryosong sinabi ng kanyang guro, pasensya na, pero hindi ka makakaabot sa second year. Para kay Alto, parang bumagsak din ang buong mundo niya. Si Lilia, ang kababata ni Alto, ay hinahangaan na siya mula pa noong bata pa sila. Pinaalalahanan niya si Alto na kailangang makapag-summon siya bago ang faculty meeting bukas, kung hindi ay babagsak siya. Kaya hindi na siya nag-aksaya ng panahon, maghahanap siya ng aklat tungkol sa summoning spell. Habang naglalakad si Alto sa loob ng library, panay ang tingin niya sa mga libro tungkol sa magic summoning spells. Halos sumuko na siya sa kakahanap ng biglang may bumagsak na aklat mula sa taas, diretso sa ulo niya. Araay! Napakamot siya habang tinitingnan ang bumagsak na libro. Napansin niyang napakaluma na nito, parang hindi pa nagagalaw ng kahit sino sa matagal na panahon. Dahan-dahan niya itong binuksan at nakita ang isang larawan ng magic circle. Napalunok siya. Mukhang legit to ah. Subukan ko kaya? Kinuha niya ang chalk, ginuhit sa sahig ang magic circle, at nagdasal na sana gumana. Summon ng spell. Please, wag mo akong ipahiya. Biglang lumakas ang hangin, kumidlat, at nagliwanag ang buong paligid. Pagdilat ng mata ni Alto, may nakatayo sa harapan niya. Nanlaki ang mata niya. Ano to? Hindi to tao. May sungay, may buntot, at higit sa lahat. Nakahubad. Sa gitna ng kumikislap na magic circle, unti-unting lumitaw ang isang misteryosong nilalang. Ang kanyang pulang mga mata ay kumislap, ang mahahabang sungay ay tila kumikintab sa liwanag, at ang buntot niya ay bahagyang pumapaypay sa hangin. Dahan-dahan siyang lumakad papalapit kay Alto. Mataas, nakakatakot, pero may kakaibang aura ng kagandahan. Ikaw ba ang tumawag sa akin? Malalim at mayanhing tanong ng demon, habang tinitigan si Alto mula ulo hanggang paa. Napalunok si Alto, ramdaman ka ba? Ako nga. Ngumiti ang demon. Isang mapanuksong ngiti. Ano man ang hilingin mo, ipagkakaloob ko. Kahit ano, kung ano man ang nais ng iyong puso, aniya, habang dahan-daang yumuko upang magpantay ang kanilang tingin. Kahit ano, napalunok ulit si Alto. Sa sobrang taranta, bigla na lang niyang naisigaw. Gusto kitang maging familiar. Biglang natahimik ang paligid. Ang demon ay kumurap, tila nag-iisip. Hanggang sa, napangiti ito. Oh, iyan ba talaga ang gusto mo? May halong aliw sa kanyang tinig. Biglang nag-init ang mukha ni Alto. Wait, hindi yun ang ibig kong. Ngunit huli na, ang kontrata ay naiselyo na. Sa isang iglap, isang maliwanag na sinag ang bumalot sa silid, at isang mahiwagang marka ang kumislap sa kamay ni Alto, ang tanda ng isang summon ng contract. Samantala, ang selyo ay nakatatak sa dibdib ng demon. Ano ito? Nabuo ko ang isang kontrata, sabi ni Alto. Saglit pa, nagsalita ang demon kay Alto, tapos na ang ating kontrata. Magtulungan na lang tayo. Bigla niyang sinipsip ang labi ni Alto upang mag-recharge ng mana. Pagkatapos ay nagpakilala ito, Master, ako pala si Vermile, sabi ng demon. Ano ba ang hiling mo? Sabihin mo lang, at gagawin ko ang lahat. Sumagot naman si Alto, gusto kong magdamit ka. Napangiti si Vermile at sinabing, kakaiba ka talagang nilalang. Merong damit sa drawer ng ate ko. Pwede mong gamitin iyon, sabi ni Alto. Kinuha ito ni Vermile at isinuot. Pwede na ba ito? Tanong niya. Nagulat si Alto sa suot ni Vermile pero napilitan siyang sumagot, pwede naman. Sinimulan ni Alto ikwento kay Vermile na ito ang una niyang matagumpay na pagsubok sa pagsummon. Hindi ko inaasahan na kakaiba ang lalabas. Nakita ko lang ang isang aklat at sinubukan ko ito. Hindi ko akalaing gagana. Ngumiti lang si Vermile at sinabing, may kakaibang mana ka, kaya mo ako na-summon. Nagtanong si Alto, isa ka bang demon? Sumagot si Vermile, oo, tama ka. Ako ay isang demon, isang napakasamang demon. Biglang inalala ni Alto ang itinuro sa kanilang klase tungkol sa mga demon, kung gaano sila kalakas at kung paano nila kayang wasakin ang buong bayan. Nagsimulang kabahan si Alto habang tinitingnan si Vermile. Kung totoo ang lahat ng iyon, gaano ka nga ba kalakas? Tanong niya sa sarili. Hindi mapigilan ni Alto ang kanyang kuryosidad kaya tinanong niya si Vermile,
Bakit ka pumayag na maging isang familiar? Ngumiti si Vermeil at sumagot, isa itong paraan ko para makabayad sa'yo sa pagliligtas mo sa akin. Matagal na akong nakakulong sa isang lumang aklat dahil sa mga kasamaan na ginawa ko noon. Dahil pinalaya mo ako, nais kong suklian ang kabutihang iyon. Kinabukasan, dinala ni Alto si Vermeil sa kanyang guro upang ipakita bilang kanyang nasama na familiar. Punong-puno ng kumpiyansa si Alto, ngunit hindi makapaniwala ang kanyang guro na nakapag-summon siya ng ganoong uri ng nilalang. Imposible. Paano mo nagawa ito? Tanong ng guro na may halong duda. Upang patunayan ang kanilang kontrata, walang pag-aalinlangan na ipinakita ni Vermeil ang silk crest na nakatatak sa kanyang dibdib. Nang makita ito ng guro, napuno siya ng pagkabigla at hindi na nagkaroon ng dahilan upang magduda pa. Tuwang-tuwa sina Alto at Vermeil sa kanilang tagumpay. Sa labis na saya, biglang niyakap ni Vermeil si Alto. Ngunit sa hindi kalayuan, nakita ito ni Lilia, at agad siyang nag-apoy sa galit. Alto, ano ang ginagawa mo? Sigaw niya na may halong panibugho. Napansin ng guro ang matinding selos ni Lilia at agad siyang pinayapa. Pagkatapos ng klase, hinarap ni Lilia si Alto. Hindi niya gusto si Vermeil kaya hinamon niya ito sa isang duel. Kung mananalo siya, mananatili si Vermeil na malayo kay Alto. Ngunit kung si Alto ang mananalo, susunod si Lilia sa isang utos mula sa kanya. Dinala sila sa isang plataporma sa himpapawid, at ang kanilang laban ay isinahimpapawid sa lahat ng estudyante. Ipinatawag ni Lilia ang kanyang familiar na si Sylphid, isang mataas na uri ng wind spirit, na labis na ikinagulat ni Vermeil. Pagsasamahin ni Lilia ang kanyang wind magic at ang kapangyarihan ng kanyang familiar upang makabuo ng isang napakalakas na pag-atake kay Alto. Ngunit bago pa tumama ang atake, humarang si Vermeil sa harapan ni Alto at tinanggap ang hampas ng buong lakas. Nang kumalat ang alikabok, lumitaw si Vermeil na walang kahit anong pinsala. Bilang ganti, ginamit ni Vermeil ang kanyang mahika na nagdulot kay Lilia ng matinding sensasyon, hanggang sa hindi na niya nakayanan at sumuko siya sa laban. Dahil nanalo si Alto, inutusan niya si Lilia na makipagkaibigan kay Vermeil. Pagkatapos ng laban, bumalik sina Alto at Vermeil sa dormitoryo. Habang nagpapahinga, sinabi ni Vermeil kay Alto na may gusto sa kanya si Lilia, ngunit hindi ito pinaniwalaan ng binata. Biglang lumapit si Vermeil kay Alto ng dahan-dahan at may pilyang ngiti. Wala ba akong reward dyan? Nagawa ko naman ng maayos ang trabaho ko, sabi niya habang tumitig kay Alto. Bigyan mo ako ng mana, sa pamamagitan ng halik. Nagulat si Alto at agad na nagtanong, bakit kailangan mong i-drain ang mana ko? Ngumiti si Vermeil at ipinaliwanag, tungkol pala doon. Mahina pa ako dahil sa matagal kong pagkakakulong. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mapapanatili ang aking pisikal na anyo. Ang mana mo ay kakaiba, Alto. Hindi lahat ng tao ay kayang bumuo ng kontrata sa isang demon. Kadalasan, nauubos agad ang kanilang mana, pero ikaw ay naiiba. Kahit ang mga demon ay magsisilbi sa'yo. Muli niyang sinubukang akitin si Alto, sinasabing may mas epektibong paraan upang maibalik ang kanyang mana. Ngunit agad siyang pinigilan ni Alto at sinabing, ang halik ay sapat na.